Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Ako ang inyong guro, si Ma'am Dayan. Halina't samahan ninyo ako sa ating aralin ngayon para madagdagan ang inyong kaalaman sa siyensya. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang punto ng referensya o point of reference. Narito ang mga layunin. Bago tayo dumako sa ating aralin, balikan muna natin ang ating nakaraang paksa. Tukuyin ang posisyon ng tao o bagay. Pumili ng pantukoy na nasa kahon. Nasaan ang sasakyan? Tama! Ang sasakyan ay nasa harap ng paaralan. Saan nakatayo si Leila? Si Leila ay nasa tabi ng puno. Tama! Nasaan si Ana? Tama! Si Ana ay nasa likod ng kanyang lolo. Tandaan na ang harap, tabi, likod ay ilang salita na tumutukoy sa posisyon o lokasyon ng isang tao o bagay. Ano ang naging basehan natin para matukoy ang posisyon ng bagay o tao? Ito ay ang punto ng referensya. Ano naman ang punto ng referensya? Ang punto ng referensya o point of reference ay ang indikasyon ng lokasyon ng isang tao o bagay ayon sa kinaroroonan nito. Paano natin malalaman kung gumalaw ang isang bagay base sa punto ng referensya? Masasabi natin na gumalaw ang isang bagay o tao kung may pagbabago sa kanyang lokasyon. Narito ang mga halimbawa. Tingnan ang video. Ang punto ng referensya o lokasyon kung saan nagmula ang sasakyan ay sa ospital. Tumigil ang sasakyan sa paaralan. Ang lugar o lokasyon kung saan nagmula at tumigil ang sasakyan ay magkaiba o may pagbabago. Kaya masasabi natin na gumalaw ang sasakyan base sa punto ng referensya. Pansinin natin ang mag-aaral. Ano ang kanyang punto ng referensya? Ang punto ng referensya ay ang kanilang bahay. Gumalaw ba siya? Opo. Siya ay nagmula sa kanilang bahay at naglakad papunta sa paaralan. Kaya masasabi natin na ang mag-aaral ay gumalaw base sa punto ng referensya. Dito sa video na ito, ang punto ng referensya o lokasyon kung saan tumayo ang mag-ina ay sa isang hagdan ng escalator. Tingnan natin kung gumalaw ang mag-ina base sa punto ng referensya. Sa tingin nyo, gumalaw ba sila? Hindi po, dahil hindi sila umaalis kung nasaan ang punto ng referensya. Mga bata, lagi nating tandaan na mahalaga na malaman ang punto ng referensya o point of reference para masabi natin ang posisyon ng isang tao o bagay. Sa paraang ito, matutukoy o mailalarawan rin kung ang isang bagay ay gumagalaw, lumalayo o lumalapit sa kanyang pinanggalingan. Ngayon naman ay sagutan natin ang mga pagsasanay. Tingnan ang larawan at basahin ang pangungusap. Tukuyin ang punto ng referensya. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Para mas malinang ang inyong kaalaman, narito ang inyong takdang aralin. Basahin ang mga pangungusap. Tukuyin ang punto ng referensya. Mga bata, kaya ba ninyong tukuyin ang distansya ng bahay ninyo hanggang sa paborito ninyong lugar pasyalan? Sa susunod nating aralin ay sana makapagbahagi kayo ng tungkol sa distansya ng mga bagay o tao base sa punto ng referensya. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli!